Idinaos din po ang flag raising ceremony sa Marawi City Hall kahit na may putukan sa paligid. At may news to go si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Maris, matagumpay ngang naisagawa ang flag raising ceremony sa Marawi City Hall. Yan po ay nasa loob ng isang restricted area at bago ka makarating dyan ay merong mga checkpoint na dadaanan. At isinama nga po, dahil ito naman ay may pahitulot ng militar, isinama ni Mayor ng Marawi, Majul Gandamra, ang media para masaksihan ang seremonya. At habang inaawit ang national anthem, ay panay naman ang putukan. About 200 to 300 meters lamang ang layo sa amin. Ayon yan sa mga sundalo at pulis na nagbabantay sa City Hall. Ilang rounds din ng airstrike ang aming nasaksihan habang isinasagawa po ang seremonya. Sa paligid ng City Hall, todo bantay ang mga sundalo. Naging emosyonal naman si Mayor Gandamra habang isinasagawa ang katapangan o sinasariwa ang katapangan ng mga sundalo at katatagan ng mga taga-Marawi. Nagpasalamat din siya sa lahat ng tumulong sa pagbibigay ng tulong at pagkalinga sa mahigit 200,000 na evacuees ng Marawi. Narito po ang pahayag ni Mayor Gandamra. We must never lose hope. We must remain steadfast, ladies and gentlemen. We must fight for our children, fight for our children, fight for one another, and fight for our freedom. Nais ko pong pasalamatan ang lahat ng aking mga kababayan sa buong Pilipinas na tumulong sa amin dito sa Marawi City. Maris, sa ngayon ay naka-pull out na kami ng Marawi City Hall at kami kumonvoy nga dahil medyo delikado pa dun sa lugar. At ang impormasyon nating nakalap ay meron pong nais tulungan yung Mauti Group na sugatan nila mga kasamahan kung kaya't sila ay nagpupumilit makapasok na naman sa isang barangay doon. Pero yan naman po ay natapatan ng puwersa ng militar. Yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa Marawi City. Maris? Sandra, hanggang sa mga sandali bang ito, naririnig nyo pa rin yung mga putukan? Tuloy-tuloy pa rin ba yung narinig niyong putukan na gaya nung ibinalita mo nung nagkakaroon ng flag ceremony? Yes, Maris, even as we were leaving the Marawi City Hall, patuloy ang putukan at medyo may konting tension tayong naramdaman mula dun sa mga nagbabantay na militar at pulis dun sa area. At ayon sa kanila, meron kasi isa pang tulay dun, Maris, yung tinatawag nilang pumping station. At sa kabila noon ay sinasabi na nandoon yung isang kumbaga isang grupo ng Maute at iyan ay patungo na kasi Marisa direksyon ng Lanao Lake, kaya Lake Lanao, kaya ang inaabatan ng mga otoridad ay hindi sila makatakas sa pamamagitan ng lake na yan, pero ganun pa man sinabi rin naman ng mga otoridad na bantay sarado rin nila yung naturang lawa. Maris? At Sandra, ang ninanais ng Pangulo ngayong araw mismo ng kalayaan ay tuluyang mapalaya ang Marawi City laban sa terorismo at sa kaguluhan. Ano ang nakikita niyong indikasyon dyan? Gaya ng binalita mo, merong mga nais na isalba yung mga Mauti Group na mga sugatan nilang mga kasamahan. Ito ba ay nagpapatunay na talagang mas malapit nang makamit yung kalayaan na yun laban dito sa grupong ito at laban sa terorismo? Sandra? Marisa, dito kay Mayor Gandamra, yung daw puwersa ng Maute ay kalat-kalat at sila ay nasa tumpok-tumpok sa 10 barangay. Ayon sa kanya, indikasyon niya na maliit na talaga yung ginagalawan nito dahil sila nagkahiwa-hiwalay umano at di umano ay medyo disoriented sila in the sense na dahil wala nang iisang leader na kumukumpas o may hawak noong sitwasyon o dito sa puwersa ng Maute. Kaya ayon sa mga otoridad ay disorganized di umano yung Maute Group sa ngayon. Kaya ang tingin nila matter of days, Maris, bagamat sa ngayon sa nakikita ko ay maaring hindi ngayong mismong araw na ito. Maris? Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Sandra Aguinaldo.